Alright, muli naman po tayo nagbabalik sa ating panibagong video, panibagong reaction mga ka-action, mga kakamping, no? Ito naman po, pag-usapan naman po natin yung nasa screen nyo po, itong sinabi o natuklasan ni Senadora Risa Hontiveros. Matindi na po ito, no? Unti-unti na pong lumilinaw sa atin ang lahat ho, mga ka-action, mga kakamping. Ito po, basahin po natin muna ang naging caption sa video ni Senadora Risa Hontiveros. Credit po sa post nyo at i-play po natin ang video after natin basahin. Ayon ho dito kay Senadora Risa Hontiveros, flood control scammers, question mark, na blacklist na itong kampanya ng mga diskaya noon pero nagpalit lang ng pangalan tapos nakakuha pa rin ng kontrata mula sa gobyerno. Hindi wow. Ito po, panoorin po muna natin itong video ni Senadora Risa Hontiveros. St. Gerard Construction na pagmamay-ari din ng mga diskaya. Blacklisted na po. Ed Marie, mayroon na yung track record ng serious contract violations. What can I say, Mr. President? Yun naman pong ilan sa contractor na sangkot sa flood control project scam ay hindi po first-time offender. St. Gerard Construction na pagmamay-ari din ng mga diskaya. Blacklisted na po nung 2020 pa lang, di po ba? Nung 2016 naman, nasuspindi sila. Pero ayun na nga po, nagpalit na lang ng pangalan, nakakuha pa rin ng 440 million pesos worth of contracts. At isa pang halimbawa, yun na nga pong Ed Marie, hindi po ba na mayroon na yung track record ng serious contract violation. So, meron po tayo ditong mga recidivists, mga repeat offenders, Mr. President. What can I say, Mr. President? How would blacklists work kung nakapagtatayo lang din ang mga kontraktor ng bagong kumpanya? Di ba dapat sinuspindi na sila ng PCAB mismo? A closer coordination and cooperation, interagency, SEC, PCAB, DPWH, at least magkakaroon din ng checks and balances. Kasi siyempre magre-register yung corporation sa SEC or kung sole proprietorship sa DTI. So kung ma-check by way of good record check and background investigation, kung blacklisted, maski iba yung pangalan, matrace nila na pareho rin pala yung mga incorporators, wag na lang nilang i-register as a corporation sa SEC. So a close coordination and cooperation between and among the different agencies of government. Wag lang sila magkukulud. Dapat check and balance halip na collusion. Agree, Mr. President. So yun na ho, mga ka-action, mga kakamping, no? Ayan, nalaman na ho natin. Ayan po. Ito ang sinasabi natin na napaka-importante na dumalo ho sila sa susunod na hearing para malaman ho natin ang side nila at maipaliwanag nila ang side nila. Tayo naman handang makinig, di ba? Tayo na mga ordinaryong Pilipino, handa po tayo makinig sa kanila. Ang gusto lang natin, halimbawa man kung ipapatawag sila, harapin ho nila para doon nila dipinsahan ang kanilang sarili. Di ba, mga ka-action, mga kakamping? Ayan po ha. Sabi ko nga, napakalakas. Malakas. Yun lang masasabi ko ho, mga ka-action, mga kakamping. 'Di ba? Dito ho talaga sa patuloy na pag-iimbestiga dito sa mga flood control project. Sana ang ending nito, sana may mananagot, no? Wala pa naman tayong inaano kasi hindi pa naman masyado tong pag-iimbestiga, pero alam po natin sa una na pag-imbestiga ng committee ni Senator Marcolita, ganun na ho ang mga nalaman ho natin, no? Sa una pa lang. Itong pangalawa, dito ho natin malalaman kung itong mga tao na gusto nilang ipapatawag ay mag-attend, no? Sana mag-attend po kayo para madipinsahan nyo po ang sarili nyo at dyan namin kayo papakinggan, di ba? Kami handang-handa ho kami makinig. Di ba? Buti naman ito si Senadora, talagang mahilig ho talaga ito. Mangalkal kung ano ba talaga ang totoo, di ba? Kaya sabi nga natin, mabuti na lang na may isang Risa. Kasi matapang po talaga ito. Matapang na alamin ang katotohanan at ipaalam sa taong bayan kung ano ang totoo. Diba? So yun lang po mga ka-action. Share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.